Yan. Dito naman po sa isa pa sa napakainit na usapin ngayon na talagang pinag-uusapan ng sambayan ng Pilipino. Etong issue mga kababayan ng tanim tilapia. Di ba? Etong issue ng tanim ni Pepe. Kasi hindi lang pala si Esral Precto yung pinagtatangkaan mga kababayan na taniman ng ganyan. Kung hindi, marami pala mga opisyalis ng gobyerno ang gustong taniman ng tanim tilapia. So ngayon mga kababayan, eto, basahin po natin ito, nakita po nating balita galing po sa Abante TNT. Tunay na tabloidista. Sabi po dito, Dizon Abalos Aguda, Rimullas na paulat na target din ng honey trap scheme. Sabi po dito, ayan, hindi lamang umano si Executive Secretary Ralph Precto ang target ng sinasabing honey trap scheme na iniuugnay kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste, kundi maging ang 5 pang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ulat ng politiko, tinukoy ng isang informante ang iba pa umanong target na sina Interior Secretary John Beck Remulla, Ombudsman Jesus Crispin, Boying Remulla, Cabinet Secretary Benhur Abalos, Public Works Secretary Benz Dizon at Information and Communication Technology Secretary Henry Aguda. Ayon sa informante, layunin umano ng operasyon na ilagay ang mga opisyal sa kompromisong sitwasyon gamit ang mga high-end female, escort at palabasing isa silang kliyente upang sirain ang kanilang reputasyon. Nabunyag ang umano'y plano matapos maaresto ng National Bureau of Investigation NBI ang veteranong talent manager na si Lito de Guzman sa isang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila noong nakaraang linggo mga kababayan. So ibig sabihin, pati pala itong mga malalaking opisyalis ng gobyerno, 5 sa may mga matataas na opisyalis ng ating pamahalaan, target po palang taniman ng tanim tilapia. Diba? Kung si Duterte dati merong tanimbala mga kababayan, si Leandro Libiste naman merong tanim pepe. Sorry for the words sinasabi ko lang yung straight to the point tayo. Diba? Merong tanim tilapia. At hindi lang pala isang opisyalis yung target, kung hindi, may 5 pa at kasama pa etong sina Secretary Vince Dizon, Benhur Abalos, Boying Remulla at eto pang sina Aguda mga kababayan at kasama rin etong si Secretary Abalos. Diba? Ganyan katindi. Etong si Congressman Leandro Libiste kung may katotohanan man po ito. So sabi pa dito, ito pa. Iniimbestigahan din ng NBI ang umano'y papel ni dating Congressman Jing Paras bilang tagapamagitan ni Libiste at de Guzman. Ayon sa umano'y sworn statement ni de Guzman na kumakalat online, sinabi niyang nilapitan umano siya ni Paras kasama ang 4 niyang talent para isagawa ang naturang operasyon. Ayon kay Kong Jing Paras, babayaran daw kami ng tagi 1 milyong piso o kabuang 5 million pesos para sa akin at sa 4 kong talent kapag ka ito ay aming naisakatuparan. Dagdag pa niya, 30% ng nasabing halaga ay agad naming matatanggap sa affidavit. Nauna nang inuulat ng politiko na si Recto umano ang pangunahing target ng hiwalay na plano kung saan 5 babae ang gagamitin upang ilagay siya sa kompromisong sitwasyon at palabasing kliyente nila. Napaulat na nakatakda umanong isagawa ang naturang operasyon ngayong linggo. Ngunit napurnada matapos maaresto eto pong si de Guzman. Itinanggay ni Libiste at Paras ang anumang pagkakasangkot sa aligasyon. Inaasahang maglalabas ang NBI ng sabina laban sa dalawa habang nagpapatuloy ang investigasyon mga kababayan. So ganyan po karumi makipaglaro ito pong si Congressman Leandro Libiste kung may katotohanan man po ito. Kasi mga kababayan, para sa akin maruming makipaglaro yung gumagamit yung gumagamit ng tilapia sa ganitong klase ng larangan. Di po ba sa issue ng pampolitika? So ibig sabihin, yun palang tao na gumagamit ng tilapia mahilig magtago sa sahi ng babae. Pangit yan. Hindi tunay na lalaking matatawag yan mga kababayan.
'Diba? Biruin mo, kumukuha ka ng kapangyarihan sa sa tilapia para manalo ka sa laban. Kaya nga para kay Yusek Claire Castro, ano yan eh, karimari-marim. Ika nga mga kababayan, karimari-marim. So ito, i-play po natin. Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ah, Ito ay isang karimari-marim, hindi Diba? katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry. tsaka hindi gawain niya ng ng matinong Batanggenyo. Yung gagamit ka ng gagamit ka ng tilapia para manalo ka sa isang laban kung saan may gusto kang makuha. 'Di ba mga kababayan? Gagamit ka ng tilapia para pabagsakin yung kalaban mo sa politika. Pangit 'yan. Gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Diyan ba sila sanay? Diyan ba sila eksperto? Mismong si Leandro Lebistra nga nagsabi na nag-OJT siya kay Digong noon. 'Di ba si Digong umaamin na nagpaplanta ng ebidensya? So baka nakuha niya kay Digong yung ganong teknik. Kaso nga lang, epic fail. Bakit? Kasi ang ginamit, ang ginamit puday. Diba? Sorry Ito sorry yung iniiwasan ng pamahalaan. Kaya nga meron tayong tinatawag na due process. Proseso ang pinapatupad ng pamahalaan, ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Marami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang. Tsaka isipin nyo mga kababayan, bakit kaya yung grupo nila mahilig gumamit ng babae? Yung isa mga kababayan, di ba, nung na-raid yung kanyang bahay bugsukan, di ba marami mga babae nakuha doon? Doon sa Chicago KTV bar. Tapos eto namang isa, kung matatandaan nyo rin, yung isa sa naging mainit na usapin mga kababayan na nagawa pang manakit ng bugaw. Diba? Para lang mapagbigyan na makabembang yung mga bodyguard. Nagawang manakit-nakit ng bugaw mga kababayan. Isa pa rin yun. Tapos ngayon eto, gumamit ng tilapia para pabagsakin ng kalaban sa politika. Yan ay kalaswaan at hindi magandang gawain mga kababayan. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sila. Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo sa bansa natin? Definitely, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira. Napakarampanta ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan. Sa ngayon po, ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito. Dahil pwedeng hindi lamang si E.S. Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. Tama. Kasi kita nyo naman mga kababayan lumabas na hindi lang talaga si E.S. Ralph Recto yung gustong biktimahin. Pati sina Secretary Benhur Abalos, sina Secretary Vince Dizon, sina Secretary Aguda, mga kababayan, Boying Rimulya, talagang gusto rin na biktimahin mga kababayan nitong honey trap ni Congressman Leandro Lebiste. Kaya nga mga kababayan, kung speaking karimari-marim, ito pa yung isa
na talagang karimari-marim ang pinaggagawa. Biruin nyo ha, napakatahimik pag ang pinag-uusapan yung nangyari sa ating mga kasundaluhan na hinaharas dyan sa West Philippine Sea. Pero pag magtatanggol sa China, napakagaling. So ano yung sabi dito ni Paulo Duterte? At bakit kailangan gawin demonyo ang China? Hindi lang naman na China ang bansang may inaangking bahagi ng West Philippine Sea. Alam mo Gibo, ang trabaho ng Defense Secretary ay hindi ang magbigay ng loyalty exam sa mga halal na opisyal. Yan yung sabi mga kababayan ni Pulong Duterte. Diba kung ikaw ay isang mamamayang Pilipino, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, dapat nung tinawag na unggoy ang mga Pilipino, dapat nag-react ka na dun eh. Kaso ang problema, tahimik po etong si Basti Duterte nung mga panahon na tinatawag na unggoy ang mga Pilipino ng mga taga-China. Kaya nga mga kababayan, etong si Pulong Duterte, kung ipagtatanggol at ipagtatanggol mo lang din ang China, dapat doon ka na sa China tumira. Dapat umalis ka na ng Pilipinas. Kasi ipinapakita mo na hindi mo mahal ang ating bansa dahil masinusuportahan mo pa yung bansa ng mga dayuhan. Biruin nyo, napaka-vocal niya pag magtatanggol siya sa China mga kababayan. Pero kapag ang Pilipinas ang ipagtatanggol niya, tahimik siya. Tapos sisigaw-sigaw sila na mahal nila ang Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, ito pong ganitong klase ng pahayag ni Pulong Duterte, yan po ay itinuturing na alarming mga kababayan ng ating gobyerno. So ngayon sabi po dito, very alarming. Ang palasyo nag-react sa kritisismo ni Representative Pulong Duterte kay Defense Secretary Teodoro mga kababayan. Ito i-play po natin. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Kasi sa totoo lang mga kababayan bakit pagka ang pinag-uusapan ay yung ginawang tawag dito, panghaharas sa mga kasundalahan natin sa West Philippine Sea, tahimik po itong mga Duterte. Pero bakit pagka ang Pilipinas nagre-react at sumasagot sa mga patutsada ng China, nagsasalita itong mga Duterte, pinagtatanggol pa itong China. Di dapat umalis na lang sila dito sa Pilipinas. Dahil hindi natin kailangan ng mga politikong ganyan na mas mahal ang mga dayuhan kaysa po sa sarili nating bansa. Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. Tama, yun na yun. Yun na yun mga kababayan. Hindi talaga solido sa Pilipinas yung loyalty ni Pulong Duterte kasi nga, mas mahal niya ang bansang China mga kababayan kaysa sa bansang Pilipinas. Yun ang katotohanan dyan. Tahimik sila pagka inaangkin yung mga teritoryo natin, pero napaka-vocal nila pag ipagtatanggol nila ang China. So wala tayong nakikita na dapat dapat doon na lang siya mag-congressman sa China mga kababayan at wag na dito sa Pilipinas. mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Tama! Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. Tama.
So ano po ang mensahe niyo, ma'am, to Ang gusto ata mga kababayan ni Pulong Duterte, porket nakikinabang sila sa China, ang maging kapalit nun yung ating bansa at yung ating mga teritoryo. Hindi naman po pwede yun. elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials? Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Tama. O yan mga kababayan Kaya nga sa totoo lang kung usaping karimari-marim, ito rin yung isang usapin na karimari-marim itong ginagawa ni Pulong Duterte na pagka Pilipinas ang nalalagay sa alanganin dahil sa China, tahimik po siya. Pero kapag yung China napuna ng Pilipinas, napaka-vocal ni Pulong Duterte para ipagtanggol ang China mga kababayan. So dapat, etong si Pulong Duterte umalis na ng Pilipinas at doon na lang siya mga kababayan mag-congressman sa China. Total naman, mahal na mahal niya mga kababayan yung bansang China at napaka-vocal niya pagka ipinagtatanggol yon. Dahil nga sa pagiging spokesperson ng China. Diba kasi yung ginagawa niya mga kababayan, siya na nagtatanggol, siya na nagsasalita. O diba pwede nating itawag sa kanya? O di tagapagtanggol, defender at spokesperson ng China. Kasi pagka-issue ng Pilipinas sa pinag-uusapan, tahimik yan. Pero kapag pinuna ng Pilipinas ang China, napakaingay ng mga Duterte. O di dapat doon na lang sila tumira. Di po ba mga kababayan? Anyway, kayo, ano po ang komento nyo hingil po dito? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa usapin po na ito mga kababayan.